Mga kababalaghan at katatakutan, ako si Baltasar at maligayang pagdating sa Creepy Pinoy Stories. Huwag kalimutang pindutin ang like at subscribe button para lagi kang unang makarinig ng mga nakakapangilabot na kwentong Tagalog na hatid ko sa bawat upload. Sa gabing ito, saksihan natin ang nakakakilabot na karanasan ni Alex, isang simpleng pag-uwi na nauwi sa isang serye ng mga di maipaliwanag na pangyayari sa kanyang apartment sa Cubao. Handa ka na bang sumilip sa pinto na magdadala sa iyo sa kailaliman ng lagim at misteryo, kung saan ang bawat kaluskos at bawat anino ay maaaring hudyat ng iyong pinakamalalim na bangungot? Sa gitna ng makitid at mataong kalye ng Cubao, makikita ang pagod na mukha ni Alex na naglalakad pa uwi mula sa ospital. Ang kanyang stethoscope na tila simbolo ng kanyang propesyon at pagod ay nakasabit pa rin sa kanyang leeg. Ang kanyang mga hakbang, mabigat at mabagal, ay sumasabay sa ritmo ng gabi. Pagbukas ni Alex ng pinto ng kanyang apartment, sinalubong siya ng ingay at liwanag mula sa iba't ibang kwarto. Ang kanyang mga kapwa-residente abala sa kani-kanilang gawain. Ang ilan ay nagluluto, ang bawang at sibuyas ay nagtatagisan ng amoy sa hangin. Samantalang ang iba naman ay nanonood ng mga teleserye. Ang mga sigaw at iyak ng mga karakter ay umaalingaw-ngaw sa masikip na espasyo. Sa pagpasok ni Alex sa kanyang kwarto, napansin niyang bukas ang pinto na dati-rati kumakaskas sa aparador. Isang pangyayaring nagdulot ng kakaibang kilabot sa kanya. Ang kanyang nooy kumunot at sa ilalim ng malamlam na ilaw, tinitigan niya ang pinto at aparador, pinag-aaralan ng espasyo. Ang tunog ng kanyang orasan ay tila bumabagay sa kanyang mabilis na tibok ng puso na parang orkestra ng kanyang lumalalang pagkabalisa. Kinabukasan, habang nagkakape si Alex, napansin niya ang pagbabago sa posisyon ng aparador. Mayroon ng puwang sa dingding na dati wala. Ang kanyang mga matay lumaki sa pagtataka at dahan-dahan siyang lumapit sa puwang. Sinubukan niyang amuyin ang hangin na lumalabas dito. Ang amoy ng amag ay sariwa at kakaiba na parabang nagmumula sa isang lugar na matagal nang hindi nabubuksan. Nang siya'y magtangkang hawakan ang dingding, ang kanyang daliri ay dumampi sa isang malamig at basang semento na hindi dapat naroroon. Ang lamig ay kumalat sa kanyang katawan, nagdulot ng pangingilabot na tila may libu-libong maliliit na paa na gumagapang sa kanyang gulugod. Ang bawat segundo ay nagpapalalim sa misteryo na bumabalot sa kanyang kwarto, at sa kanyang isipan ay naglalaro ang tanong, ano ang nasa kabila ng puwang na ito? Ang kanyang pagtuklas ay magbubukas ng pinto sa isang mas malalim na hiwaga. Isang hiwaga na magpaparamdam sa kanya na hindi siya nag-iisa sa kanyang kwarto. Ang bawat kaluskos, bawat bulong ay magiging saksi sa kanyang paglalakbay patungo sa isang nakakakilabot na katotohanan. Napagtanto ni Alex na hindi na niya kayang magpatuloy sa normal na buhay habang binabagabag ng kababalaghan sa kanyang apartment. Kaya naman, nagpasya siyang mag-leave sa ospital at tinawagan si Carlo na agad namang nagpahayag ng kanyang pag-aalala at interes na tumulong. Pare, kailangan ko ng tulong mo. May kakaiba sa apartment ko, sambit ni Alex sa telepono. Ang kanyang boses ay halos pabulong sa takot. Bago pa man dumating si Carlo, hindi na napigilan ni Alex ang sarili na muling silipin ang puwang na naglalabas ng amoy ng amag. Gamit ang flashlight ng kanyang cellphone, dahan-dahan niyang itinutok ang liwanag sa loob ng puwang. Ang kanyang mga mata
ay lumaki sa pagkagulat nang makita ang isang malawak at madilim na espasyo na tila walang katapusan. "Anong lugar ito? Bakit parang hindi ko ito makita sa labas ng building?" Bulong ni Alex sa sarili, ang kanyang kamay ay nanginginig habang hawak ang cellphone. Nang dumating si Carlo, agad na nagbago ang ekspresyon nito mula sa pag-aalala patungo sa pagkabahala. "Alex, pare, anong nangyayari dito? Normal naman ang pinto at aparadora," sambit ni Carlo. Ang kanyang mga mata ay nagtataka habang sinusuri ang kwarto. "Kanina lang may nakita akong..." "Hindi ko may paliwanag," tugon ni Alex. Ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Habang nag-uusap, ibinahagi ni Carlo ang kwento tungkol kay Jenna, ang dating nangungupahan na may kakaibang karanasan din sa apartment. Bigla na lang siyang tumigil sa pagrereklamo matapos mag-leave. "Parang may itinatago," sabi ni Carlo. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng pag-aalala. "Ano kaya ang nangyari kay Jenna at bakit parang may koneksyon ito sa nangyayari sa akin?" Tanong ni Alex sa sarili. Ang kanyang isip ay puno ng mga tanong na walang kasagutan. Ang misteryo ng apartment ay lalong lumalim at ang bawat sagot ay tila nagdadala ng mas maraming katanungan. Ngunit bago pa man nila masimulang lutasin ang mga ito, isang bagay na mas nakakakilabot ang naghihintay sa kanila sa dilim ng gabi. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, nagising si Alex sa isang nakakabinging tunog ng pagkakalmot at mahinang paghikbi mula sa labas ng pinto ng kanyang kwarto. Ang kanyang puso ay tumibok ng mabilis at ang bawat hininga ay tila humihigpit sa kanyang dibdib. Dahan-dahang lumapit si Alex sa pinto. Ang bawat hakbang ay puno ng pag-aalinlangan at takot. Nang makalapit, nakita niya ang mga daliring nakakapit sa ilalim ng pinto na parang may isang taong desperadong gustong makapasok. Nang magsimulang humina ang tunog, biglang may malakas na kalabog at ang boses ng isang babae na humihingi ng tulong ay narinig. Ngunit agad ding nawala na parang isang bulong na tinangay ng hangin. Sa pagkataranta, nagawa ni Alex na isecure ang pinto at harangan ito gamit ang aparador. Ang kanyang hininga ay mabilis at hindi pantay habang nakikinig sa katahimikan na bumalot sa kwarto. Ang kanyang isip ay nagtatanong, sino ang nasa labas? Ano ang gusto nila sa akin? Sa gitna ng kanyang takot, hindi niya alam na ang susunod na hakbang ay magiging mas nakakatakot pa sa lahat ng naranasan niya. Ang amoy ng amag na nagmumula sa puwang ay patuloy na bumabalot sa kanyang kwarto at ang mga tanong ay nagiging mas malalim at mas madilim. Ano nga ba ang lihim ng apartment na ito at hanggang saan ang kanyang kahandaang harapin ito? Kinabukasan, tila walang nangyari sa kaguluhan ng nakaraang gabi. Ngunit ang amoy ng amag na dati-ratii, paminsan-minsan lang niyang naaamoy ay lalong tumindi. Naanimoy isang babala mula sa hindi nakikitang panganib. Sa bawat paghinga, nadarama ni Alex ang bigat ng hangin na parang may humahaplos sa kanyang kaluluwa. Sa takot at pag-aalinlangan sa kanyang katinuan, nagpasya siyang magimpake. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang isinasara ang pinto ng kanyang kwarto sa huling pagkakataon. Tila ba may mga matang nakamasid sa kanya habang siya'y nagliligpit ng kanyang mga gamit nagmamatyag. Nakitira si Alex kay Mark at doon niya ipinagpatuloy ang kanyang leave of absence. Ngunit kahit sa bagong tahanan, ang mga bangungot ay patuloy na bumabagabag sa kanya. Sa kanyang mga panaginip, bumabalik siya sa apartment sa Cubao at doon ay hinahabol siya ng mga aninong hindi niya matanaw ang mukha. Ang mga sigaw at bulong mula sa kabilang panig ng pinto ay tila hindi niya matakasan.
Napansin ni Alex ang kakaibang paggalaw sa pinto ng apartment ni Mark. Sa tuwing may kakaibang tunog, agad niyang sinisiguro na bukas ang lahat ng pinto. Ang kanyang mga mata ay palaging naghahanap ng katiyakan, ngunit ang kapayapaan ay hindi na niya muling natagpuan. Sa gitna ng kanyang bagong buhay na puno ng takot at paranoia, hindi makatakas si Alex sa mga bangungot ng kanyang nakaraan. Ang kanyang mga kaibigan ay labis na nag-aalala sa kanyang kalusugang pangkaisipan, ngunit kahit sila ay walang magawa, walang sino man ang makapagpaliwanag kung ano ba talaga ang nangyari sa kanyang dating apartment sa Cubao, at ang misteryo ay nanatiling hindi nalulutas. Sa tuwing may magbubukas ng pinto, mapapabalikwas si Alex at mapatingin ng may takot, palaging nag-aalala sa kung anong kakilakilabot na bagay ang maaaring lumitaw mula sa kabilang panig. Ang bawat galaw ng hangin, bawat kalusko sa dilim ay nagpapaalala sa kanya na ang lagim na kanyang nakilala ay maaaring nasaan man siya nag-aabang at handang muling kumatok sa kanyang buhay. Mga kaibigan, sa bawat sulok ng ating tahanan, may lihim na maaring magdulot ng ating pinakamalalim na takot. Salamat sa pakikinig. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa Creepy Pinoy Stories para sa mas marami pang nakakakilabot na kwento. Hanggang sa muli, mag-ingat ka dahil baka sa susunod, ikaw na ang bida sa iyong sariling bangungot. Magkita-kita tayo sa susunod na upload kung saan laging may bagong takot na nag-aabang. Paalam sa ngayon.